na kasabihan to sum up everything na sinasabi ko na share. The more you give, The more you receive. pamilyar ba kayo mga bata doon? Kasabihan na yun. The more you give, the more you receive. At mga kapatid, yun siguro magiging phrase natin sa Sunday na ito. Bakit po? Gusto ko pa i-drill lamang to. Ano po? Unang-una, bago na din naman tayo sa konsulto ng kasalanan, si Bata napakanega. Hindi. At tawag dito ay negation. Unang-una po, tandaan natin, sinasabi ni San Agustin, ako po ito sa mga na-share ngayon bakit napaka-systematic. Biblical, historical, theological, catechetical, kumpleto. Kaya kung pakinggan niyo mabuti, kumpleto na. Ididagdag lamang po ha, ating ma-realize natin. Unang-una, ano ba ang kasalanan? Ano ba pagkakaunawa ng kasalanan? Labag sa utos ng Diyos. Lagi na lang pang unawa Pero lagi kong tinuturo, merong laging malalim na ibig sabihin ng kasalanan. At para kay San Agustin, simple lang. Ganito yun, pakabig sa sarili. Nakasarili, pakabig sa sarili. Yun lang. Sa Latin na incurvatus in se, towards oneself, inward, laging paloob, laging akin, ni myself and I. Yun ang kanyang konsepto ng kasalanan. Okay? Bakit? Ito yung kontra ng sinasabi ni Santo Tomas. Para sa kanya, what is the opposite of sin? Love. Okay? Ano ibig sabihin ng love? Minimithi ang kabutihan ng iba. Okay? Ang kabutihan niya. Ngayon, okay, malinaw na ha? Kasalanan, pakabig sa sarili. Ngayon, makikita po natin, sinasabi ni St. John Paul II, di ba? Sino dito yung sumama sa World Youth Day 1995? Aware ba kayo doon? John Paul II? Mga bata, ano po yun? Alam niyo sila ni Sir Jess yan. Nandun ba kayo, Sir Jess? Di ba? Marami yun. Tell the world of His love. Napaka-symbolic, alam na alam. Alam niyo po si John Paul II is a philosopher. Matalinong yung papa yun, napakatalino niya. Gumawa siya ng isang theology body, at tinatawag na Lex Doni, the law of the gift. Sa Tagalog, ang batas ng pagbibigay ng regalo. Parang napakasimple pakinggan, pero napakalalim po ng the law of the gift. Bakit? Ang sinasabi dito sa law of the gift, tandaan natin, sa unang pagbasa, first reading natin, ano ba ang dulot ng kasalanan? Para pagkakaya ko lahat, diba? Ako, na hindi naman, Diyos naman ang bigumula lahat ng bagay Okay? Malinaw yun. Hindi natin kaya buhay na sarili natin. Hindi ka naman lumating sa mundo na ito na bumagsak sa lupa, di ba? Napulos tayo ng kalabaw. Di ba sinasabing ganoon? Kung hindi, sa pamamagitan ng iba. Tingnan niyo to. Sabi, law of the gift, ang puno, lahat ng nilikha sa daigdig ay hindi nilikha para sa sarili nila, kanila lamang. Kung hindi, nilikha sila para magbigay sa iba. Ano ibig sabihin, Father, nun? Para magbigay sa iba. Example, puno. Shade. Kahoy. Napapakinabangan ba niya ang kanyang sarili? Hindi. Oxygen. Napapakinabangan niya kasi paano nabubuhay ang puno? Sa pamamagitan ng carbon dioxide. Pero anong binibigay niya? Oxygen. Puno, ganun kahoy. Ibig sabihin, ang bunga niya, hindi naman niya kinakain. Para sa iba. Pangalawa, araw. Alam niyo bang araw namamatay? Alam niyo po ba yan? Supernova? Ganito yan. Ang araw natin, parang nasa medium size lang yan. Yan ay magiging supernova. Lalaki na lalaki yan. Lalaki na lalaki. At pag na-reach na yung point niya, liliit na yan. Hanggang hindi mawala. Kita niyo ba sa gasol? Ano ang pinakamainit? Anong kulay? Kulay blue. Ibig na paliit hanggang mawala na siya. Ibig sabihin, kinokonsume ng araw ang kanyang sarili, yung energy niya, hindi sarili niya, para magbigay ng liwanag at para magbigay ng init suod sa palapaligid niya. Puno, araw, pangatlo. Tubig. Example to ha, anong tubig?
iniinom ba niya sarili niya? Hindi. Kundi ang tubig, para sa ecosystem. Mabubuhay pa ang puno, ang tao, sa biodiversity. Anong pinupunto ko dito? Lahat ng nilikha sa daigdig, tama-tama ngayon napakaganda. Ngayon ikapistahan sa Ignacio ng Loyola. Ito yung sinasabi ko kanina sa aking homily kanina, na the imprint of God. Ang Diyos ay makikita natin sa lahat ng bagay. Hindi sila Diyos ay sasabaw sa puno. Hindi. Ang ibig sabihin, yan ay may presensya ang Diyos dyan, ang kanyang nilikha. So ibig sabihin, ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Therefore, lahat ng nilikha niya ay tanda ng kanyang pagmamahal. Pagbibigay. Ngayon, ito na. Ang tao. Tao lamang ang binigyan ng kalayaan. Malinaw. Kaya makikita natin, tao ang may kakayahan lamang na magdamot. Tignan niyo, tao lamang ang kakayahan magdamot. Di ba? Ang isang maya, ang isang ibon, nabibigay sa kanyang inakay. Hindi ba? Ang aso ganun din, na kaya papakainin niyang kanyang nilalang niya kasi wala silang kalayaan, instinct lang yun. Ibig sabihin, lahat ng nilikha sa daigdig ay para sa magbibigay. Pero, tao lamang ang binigyan ng kalayaan kung siya magbibigay o magdadamot. Di ba? Kaya makikita natin, ang kasalanan, pakabig sa sarili. Kaya nga, the more you give, the more you receive. Kaya anong tinuturo dito? Hindi na tungkol sa maganda sinabi kanina na ito yung si Jesus, makikita natin hanggang ngayon isang Diyos ibinibigay pa rin niya sarili niya sa atin. Ay Diyos na nga siya sino kaya hahayaan maging tinapay at alak? Kaya makikita natin dito the law of the gift. Ibig sabihin ni John Paul II dito, patuloy na ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili sa atin at tayo din natatanggap sa kanya ay binibigyan ng kalayaan na ibigay ang ating sarili sa iba. The law of the gift. Tandaan natin ito, kung sinabi pagbibigay mga kapatid, hindi lang pera. Hindi pera. Atensyon, oras, talento. Pamilyar ba? Time, talent, treasure. Di ba? Yun ang ibig sabihin doon magbibigay. Kaya ibig sabihin tayo, nilikha tayo, hindi para pakabig sa sarili. Pansin niyo yun, ang mga tao magnanakaw, billion-billion ninanakaw, pinawawala ko, pero hindi sila nasasatisfy. Billion-billion na kasi alam nila hindi sarili. Masaya ba sila? Hindi. Kasi the more na lumalaki tayo, nagbibigay tayo na sarili natin, hindi pera ha, the more na nagiging tao tayo. Sapagkat nilikha tayo, hindi para sa sarili natin, kung hindi para lumabas sa ating sarili. Kaya mga kapatid, ito yung tinutukoy dun sa Gospel ngayon. Na sinasabi natin, tingnan nyo ha, nabagit ay paulit-ulit. Receive, nakuha ko yung biyaya, yung bata, may tinapay, at may isda. Di ba? At makikita natin, receive, tapos ano mangyayari? Surrender. Ay, bibigay ko na. Akin na yung pagkain mo. Sabi ng bata, binigay ng bata. At distribute. Sila nyo makikita nyo, sa Diyos. Sa nangyari, ano yung context mo? Saan lugar nangyari? Yung gospel? Oo, ibig sabihin parang disyerto, para malawak. Ito ay pangitain na pinapakita dito na si Jesus, sinasabi kanina ni brother, mana. Di ba? Yung sa Israelita, ito, ginagawa na uli niya. Siguro yung mga tao, hindi nila nagagets. Pero kung pag-aaralan, ipinapakita ng Diyos siya. At pangalawa, Panginoon, walang pagkain Hindi ba sabi Panginoon, Diyos ako self-sufficient ako na to. Yan, ako bibigay ko na. At makikita natin yung bata, di ba? Child is a very symbolic figure in the scriptures. Ang bata ay inosente, ang bata ay walang buwang, at sabi, lumapit sa akin ang mga bata, mahal ng mga bata, mahal ng Diyos mga bata. At ginamit ang biyaya ang mga bata, ang bata para sa kanila. Kaya makikita ninyo, ang gospel ngayon ay napakaganda. Kahit ako nakaupo doon, ako namamanghain, oo nga, lahat ng nilikha ay para ibigay ang sarili.
At ang tao ay may kalayaan kung bibigay niya o hindi ang kanyang sarili. Tao lamang. Tandaan niyo, sinasabi ni Juan Pablo, Papa Juan Pablo, San Juan Pablo, kailangan dapat meron tayong self-knowledge. Bago natin ibigay ang sarili natin, kilala natin, at may virtues tayo. Sabi nga sa kasabihan, you cannot give what you do not have. Hindi mo maibibigay ng wala ka. Kaya kailangan ayusin ang sarili para makapagbigay tayo. Bakit? Sapagkat kung wala tayong takot, kilala natin ang sarili natin, bakit wala akong katakutan, ay ibibigay ko pa ng sarili ko kasi alam ko na kung ano binibigay ko. Kaya mga kapatid, yung mensahe sa atin, the more you give, the more you receive. Amen. May homily na ako sa bigyan. Thank you po. Ay, sa ating po mga kapatid dito sa Carmel, ay maraming salamat po sa pag-accommodate po natin Biblical Bible Study at sana magtumawin po tayo at sa susunod. Sana di matutunan kayo at sana ay may sa puso po natin. Tandaan ha, hindi lang theoretical, hindi lang ideya, kung hindi may sa puso at may sa gawa. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mga kapagmahal at magpatawad ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po.